Praise the Lord. Tignan ninyo si Yahweh. Ando po tayo sa Isaiah 59. Ano po? Tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita. Hindi niya kayo marinig. Natigmag sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri, sanhi ng katiwalian, ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan, hindi makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman. Hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. Ang inyong batayan ay hindi tamang pangangatwiran at ang pananalita ninyo ay pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo ay pawang kaguluhan na nagiging sanhi ng maraming kasamaan. Mga itlog ng ahas ang kanilang pinipisa, mga sapot ng gagamba ang kanilang hinahabi. Sino mang kumakain ng itlog na ito ay mamamatay. Bawat napipisa ay isang ulupong ang lumilitaw. Hindi magagawang damit ang mga sapot. Hindi nito matatakpan ang kanilang mga katawan. Ang mga ginagawa nila ay kasamaan. Pawang karahasan ang gawa ng kanilang mga kamay. Mabilis ang kanilang paa sa paggawa ng masama. Nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala. Pawang kasamaan ang kanilang iniisip. Bakas ng pagkawasak ang kanilang iniiwan sa kanilang malalawak na lansangan. Hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. Wala silang patnubay ng katarungan. Liko-likong landas ang kanilang ginagawa. Ang nagdaraan do'y walang kapayapaan. Dahil dito, ang katarungan ay malayo sa amin. Hindi namin alam kung ano ang katwiran. Alam na namin ngayon kung bakit kami hindi iniligtas ng Diyos sa mga nagpahirap sa amin. Umasa kaming liwanag ay darating, ngunit kadiliman ang aming kinasadlakan. Tulad namin bulag na nangangapa sa paglakad, nadarapa kami tulad ng mga walang paningin sa katanghaliang tapat. Kami natatalisod na parang bang gabi na. Parang kami nasa dilim tulad ng mga patay. Umuungal tayong lahat na gaya ng mga oso. Dumarating tayo at nagdadalamhati tulad ng mga kalapati. Ang hinihintay nating katarungan ay hindi dumarating. Nais nating maligtas sa kapihan at kahirapan, ngunit ang kaligtasan ay malayo. Yahweh, maraming beses kami naghimagsik laban sa iyo. Inuusig kami ng aming mga kasalanan. Alam namin kami naging makasalanan. Nalalaman namin ang aming mga pagkakasala. Naghimagsik kami sa iyo, O Yahweh. At itinakwil ka namin at hindi na sumunod sa iyo. At sinasabi namin ay pawang pangapi at pagtataksil. Ang inuusal ng aming mga bibig ay mga kasinungalingan, nakatha ng aming mga isip. Itinakwil namin ang katarungan at lumayo kami sa katwiran. Ang katotohanan ay nahandusay sa mga liwasang bayan. At hindi makapanaig ang katapatan, hindi matagpuan ang katotohanan. Kaya nanganganib ang buhay ng mga tao na ayaw gumawa ng kasamaan. Nang makita ni Yahweh na wala ng katarungan, siya ay nalungkot. Nakita niya na wala kahit isang magmalasakit sa mga api. Dahil dito'y gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at siya'y magtatagumpay. Ang suot niya sa dibdib ay baluti ng katwiran at sa kanyang ulo naman ang helmet ng kaligtasan. Paghihiganti ang kanyang kasuotan at puot naman ang kanyang balabal. Paparusahan niya ang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa. Kahit ang nasa malalayong lugar ay kanyang gagantihan.
Kaya katatakutan siya ng mga taga-kanluran at dadakilain sa dakong silangan. Darating si Yahweh tulad ng malakas na agos ng tubig, gaya ng ihip ng malakas na hangin. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Sion upang tubusin ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na magsisisi sa kanilang kasalanan. Ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating. Praise the name of the Lord. Ito yung propesya na to doon sa Jerusalem. Nangyari to, no? Ito yung kapanahonan na nangyari nung dumating si Jesus. Nandun na, lumiwanag at nagkaroon ng pag-asa. At yung katuruan, yung salita ng Panginoon ay dumating na sa kanila. Dati, nanahimik ang Diyos for 400 years. Nung dumating si Jesus, nagsimula na ulit magkaroon ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Tayo muna ay umawit ng ating purihin. Purihin ang Diyos ating puso at isip sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. Sikat ng araw tila pumupukaw sa atin upang manalangin, upang ang ating sarili limutin at si Jesus dakilain. Sa diwa at katotohanan, ang Diyos ay ating sambahin. Lalo na't kung tayo ay magkatipon, siya'y purihin. Ating purihin, purihin
Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin. Tinatawagan ko si Bena para sa pambungad na panalangin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Kami nagpupuri sa inyo, O Diyos. Sumasamba sa inyo at narito kami sa iyong bahay-sambahan ngayong oras na ito, O Lord, upang itaas ka namin sa aming mga buhay. Walang iba, O Lord, kundi kayo lamang, Panginoon, ang tanging tagapagligtas namin, Panginoong Hesus. Hallelujah. Salamat po sa mensahe na binasa kanina, Panginoon. Salamat. Lord, kami na yung mga anak, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy namin may isuot, Panginoon, ang baluting espiritual, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Na siyang magliligtas at mag-iwas sa amin sa mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ngayong umaga, kami nagsasamba at nagpupuri sa inyo, Lord. Tinataas namin mga sarili sa inyo, Panginoon, na kami inyong patawarin, Panginoon. Mayroon man kami nagawa na hindi maganda, Panginoon, at hindi ka aya-aya sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Kami inyong patawarin, Lord. Pakalinisin niyo po kami, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Kung kasing itim man ng crimson, O Lord, kami yung paputiin, kagaya ng niebe, O Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Gawin niyo po karapat dapat aming pagsamba, O Lord, ngayong umagang ito. Ang aming magtagapaghatid ng iyong mga mensahe sa umagang ito, Lord, ay yung kasihan, Panginoon. Hallelujah. Anoint her, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. At kami, Panginoon, nakatagapakinig, Panginoon. Salamat, Lord. Na kami yung ibukas ang aming mga puso at isipan, Panginoon, para sa iyong mensahe sa umagang ito. Patuloy na magagamit namin, Panginoon, sa araw-araw, Lord, na pakikibaka namin sa mundong ito, O Lord. Hallelujah. Salamat sa Zoom, sa labas, Panginoon, na nakikiisa sa gawain nito, Panginoon. Sa aming paligid, Panginoon, purihin ka, O Lord, na meron man nakikinig, Panginoon, ng iyong mensahe sa umagang ito, O Lord. Salamat, Panginoon. Ang pagpapala ay sa kanila, Panginoon. Iyong pagpapalain sila, Panginoon. Hallelujah. Kahit paging lang, Panginoon, nabarinig nila ang iyong mga mensahe, Panginoon, para sa kanila. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa paglilinis mo, Panginoon. Purihin ka, O Lord. Purihin ka. Sa iyo ang aming dakilang pagsamba, papuri at pagpasasalamat sa umagang ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, kapatid na Bena. Shalom to everyone. Shalom! Shalom! Kung ang mga pinsan ay magbatian ng salam alaikum. Pagka sinagot, malaikum salam. Peace be with you. Yan po yun. Peace may also be with you. So, yung salam kasi sa shalom yun eh. Salem, shalom, yan mga salita na about peace. At alam natin na our God is God of peace. No? Sabi nga doon sa awit at sa keynote sa, hindi ako nagkamali, sa Romans ba yan? O sa 1 Corinthians, yung the God of peace will soon crush Satan. Diba? God will crush him underneath our feet. Romans 15, Romans 19 says, Romans 15,
19 says, God of peace shall soon crush Satan. O, yan. Pagka may kanta, naaalala, di ba? Praise the Lord. Ang aking memory verse ay, nalimutan ko. 1 Corinthians, o 1 Timothy 1:7, yung sabi, for God has not given us a spirit of timidity, but of power, love, and a sound mind. No? So, yung pagkaalam mo na yung Espiritu ng Diyos ay nasa iyo at kinasihan ka na at ikaw ay in-empower na niya. Yung timidity, yung pagiging takot, misalo na sa paggawa ng tama at mabuti at ng ebanghelyo, no, pangangaral ng ebanghelyo ay dapat yan ang alalahanin mo. No, hindi tayo binigyan ng Diyos na espiritu ng pagiging kimi o timidity, no? Hindi, kundi power. For God has given us the spirit of timidity, but of power, no? Love and sound mind. Yan, maayos na pag-iisip, kaya nakokontrol natin ang ating sarili at dahil meron tayong maayos na kaisipan, sound mind or self-control. Ngayong gabi po ay 18th day of Omer, no? Kasi yung mula nung pagkatapos ng Passover, nagbibilang sila ng sandakot na yung grain, no? Grain ba yan or wheat? No, libadura. Hindi, walang libadura pala yan. Yung pang-alay sa Panginoon. Tapos bibilang sila na hanggang 49 po yan. 32 na lang. So dahil ito ay 18, ilan ba yan? 3, 4, tama. 32 na lang. At yung 50th, yun yung celebration ng last harvest or feast of harvest. At yun ay dyan dumating ang banal na espiritu, Pentecost. Pero kahit na dumaan yan, sa celebration natin, itutuloy pa rin natin ang pag-aaral tungkol sa banal na espiritu. Amen? So, kayo naman, meron po ba magpapasalamat, magpapatotoo, mag-share ng word ng Lord sa Kanya? Okay? Meron ka? Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil nung Huwebes ay Women's Fellowship namin, which is April 16 sa Sitio Tanag. Puri ng Diyos dahil unang-una, kahit ganito ako, mabagal ako maglakad muna, habang may buhay nga patuloy tayong maglilingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagpapagaling sa atin at nagdidirect sa atin. Kaya puri ng Panginoon, matagumpay ang aming fellowship. Bagamat kami lang ni Sterona ang doon, yung officer na nandoon lang, ako isang treasurer, siya PRO. Puri ng Panginoon, wala yung iba, ngunit hindi naman hadlang sa Panginoon na wala yung ibang officer. Kasi hindi naman na lumalakad ang gawain ng Panginoon, kundi sa mga lingkod ng Panginoon na dinako niya doon. Kaya po rin ang Panginoon, ang nag-message sa amin si Sterona, sabi niya sa Timothy 1, verse 12 yata yun,
Sabi ko, bakit doon ka pa kumuha? Mahirap ang Timothy. Sabi niya, Mami, okay lang ba? Okay lang. Kaya lang wala kang mga helping verse, wala kang mga verses na binigay, wala kang, puro ka, tatlong bagay lang ang inano mo na, ang binigay mo sa amin, wala na. Parang, hindi galing sa Biblia, kumbaga. Pero okay naman. Sabi niya, ganun talaga pag nag-uumbi sa mami. Mami, kaya nga, lagot ko kay mami. sabi niya, lagot ko kay mami. Daming mali yata ng ginawa ko. Sabi. Kaya nung pagkatapos niya magsalita, sabi niya, Mami, kumusta yung aking mamaya ko na sasabihin sa'yo. Kaya mahirap dito sasabihin ng maraming nakarinig, kasi baka maano. Pero kung nakakaintindi galing sa Biblia, okay naman. Kaya lang, yung parang hinango lang niya sa, ewan ko kung saan niya hinango yun. Purihin ng Diyos at natapos din naman ang aming gawain at matagumpay naman. At sabi nga ng taga-NCF, masaya daw ang mga nagdaos ng gawain ng Panginoon. Ang importante, purihin ng Panginoon ay masaya tayong lahat. Purihin ng Diyos. Ako rin po. Go, go! Meron ba akong naunahan? Sorry. Pwede pa naman after this. Maganda umaga po sa lahat. Ang isi-share ko ay ang sukatan ng pagkakristyano. Ano ba ang sukatan ng pagkakristyano? Bakit ko isi-share? Kasi lagi ko yung iniisip noon pa. Ano ba talaga ang sukatan para malaman na ang pagkakristyano mo ay lumalago, ikaw ay nag-grow, ikaw ay isang tunay na kristyano kasi maraming pekeng kristyano. So, tatanong mo sa sarili mo yan, isa ba ako sa totoo o isa ba ako sa peke? Ano ang mga magpapatunay? Dahil ang kaaway na si Satanas, napakagaling mameke niyan. Kaya yung fake news galing sa kanya yan. Yung mga pagsisinungaling galing sa kanya. Siya ang prinsipe o hari ng kasinungalingan. Pandaraya. Sabi nga, darating na panahon, sa pagwawakas ng panahon, di ba? Si Antichrist, magpapanggap din na siya si Jesus. Siya yung Messiah. Sabi, siya yung magbibigay ng peace to the world. Pero nagpapanggap lang pala siya. Nagtatago siya sa pagkukunwari. Tapos, bigla niyang aatakihin yung mga pinili ng Diyos at papatayin niya isa-isa. So nakakatakot. Kaya wag tayong papadaya dahil si Satan napakatalino niyan, ang galing niyang mameke, ang galing niyan bumaluktot ng katotohanan. Kaya ang tanong ko, paano natin malalaman na tayo ay nasa katotohanan? Because Jesus is the way, the truth, diba? Siya ang katotohanan and the life. Nung ako'y lumalago bilang Kristiyano, nasa isip ko yung istorya ng Good Samaritan palagi. Kasi parang nag-strike ito sa akin bilang isang magandang sukatan ng pagkakristyano. Yung isang tao na, alam niyo ba eksaktong storya na nakahandusay sa kalsada dahil ninakawan ba siya at binugbog? Sorry, hindi ko alam yung masyado akong malilimutin. Pero tumatak sa isip ko yung isang tao na ito na nangangailangan ng tulong dahil binugbog ata siya at ninakawan at halos mamatay na nakaandun sa kalsada. Kasi yung mga taong dumadaan, walang pakialam, daan-daanan lang siya. Iniisip ko sa panahon natin, kung nangyari yon, ganun din ang gagawin natin, hindi ba? Pag binasa mo yung story na yun sa Bible, uy, grabe naman sila, uy, nilagpasan lang, uy, tinignan lang. Tapos nung dumating yung Good Samaritan, yung sino pang hindi mo inaasahang tutulong, yun ang tumulong sa kanya. Tapos buong puso yung pagtulong niya kasi is ultimong pera niya, ibinigay niya para lang siya ay may matulugan na magagamutin. Meron siyang taong binayaran. So ang tanong, ikaw bilang Kristiyano, gagawin mo ba yon?
lagi kong tinatanong sa sarili ko, ang hirap ngang gawin nun. Kasi hanggang sa panahon natin ngayon, lahat tayo takot umiiwas. Uy, ayokong madamay dyan, diba? Kapag may taong gano'n, lalapitan mo ba? Ikaw busy ka? Mag-aaksaya ka ba ng panahon? Pera mo, iniipon mo, gagastusin mo ba sa taong di mo kilala? Ang dungis-dungis. Mamaya, ano yan, criminal din yan, madami. Ganon tayo. So, pag ikumpara natin sa story ng Good Samaritan, tayo rin yung mga taong lumalagpas doon sa taong kailangan ng tulong, 'di ba? So ang hirap i-apply ng pagiging Kristiyano, pagiging Good Samaritan. Kaya lagi ang tanong sa sarili, ako ba isang Good Samaritan? Nagagawa ko ba yung gusto ng Diyos para dun sa kapwang api, sa kapwang kailangan ng tulong? Yun ang lagi mong susukatin ng sarili mo. Na natawid ko na ba? Narating ko na ba yung level ng awa at compassion na ganun ang gagawin ko? So baligtad ang utak ng Diyos. Ang utak ng Diyos ay laging sa bababa, ape, may hirap, madudungis, nakakadiri, tinatalikuran, at tinatakwil ng komunidad ng mga tao. Pero ang tao, iba ang utak, lagi ang gusto, mga sikat, malinis, mabango, popular, bida, mayaman, tanyag. Yun ang ating gustong-gustong lapitan at maging friends. Pero ang utak ng Diyos ay baligtad. Kaya dapat ang utak natin ay katulad ng utak ng Diyos. Para doon sa mga api, marumi, dukha, kadiri-diri, mga widow, mga walang magulang, mga walang asawa, mga kawawa. May mga verses na nagsasabi dyan, sa Mateo 23, wag niyong tularan ang ginagawa nila na, sorry, sandali mga verses na nagpapatunay na baligtad ang isip ng Diyos. Sa 1 Corinthians 1, pinili ng Diyos ang mga mangmang ng sanlibutan upang hiyain ang matatalino. Pinili niya ang mabababa, ang mga hinahamak, mga walang halaga sa sanlibutan upang baliwalain ang itinuturing na mahalaga. Sa 1 Samuel, huwag niyong tingnan na itsura sapagkat ang tingin ng Diyos ay di gaya ng tingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas anyo, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Mateo 5, mapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapalad ang mahihirap sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Mapalad ang mga nagugutom, kayo ay bubusugin. Mateo 20, sa madaling salita, ang huli ay mauuna at ang mga una ay mahuhuli. Santiago, makinig kayo mga minamahal kong kapatid. Pinili ng Diyos ang mga mahihirap ng mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako ng nagmamahal sa Kanya. Yun lang po. Salamat. Wala tayo kasama. Puri ng Diyos, maraming salamat. May memory verse lang ako dito na nakakaantig sa puso ng ating bayan. Dito sa Kawikaan 29 verse 4, sabi dito ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan. Ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y gaman. Puri ng Diyos. Hindi ko naman hinano ng lahat na ito. Bagay ang nakukuha ko lang yung tayo din. Ganon din sa patotoo ni ating kapatid si Bugi. Ganon din talaga. Namimili din tayo sa mga sikat, mga may kilala. Pero kung tustusin sa sarili natin, talagang marami tayong kulang. Kahit sa pamilya, kung tayo ay andun sa labas ay mahilig tumingin, mahilig tumulong, pero sa pamilya hindi. Walang saysay atin pag Kristiyano. Tama talaga yung kasi kagabi namimigay ako nagpapakita lang ako sa mga babasahin doon sa pilahan, yung kawikaan, yung karunungan ni Solomon. Sabi ng aming pastor, mabuti yung mga
babasahin. Tiningnan niya. Sabi, ang gusto lang namin, bawat isa sa amin, dahil nakakaisa kami doon, na mayroon kaming Babaybul Study, mayroon kami pupuntahan. Sabi niya, makiano ka sa amin, sama ka sa amin dahil kami nagbabaybay talaga. Dahil marami akong babasahin na pinagbigay dito sa simbahan noon na andun sa bahay. Kahapon ko lang naisip na dapat ipamigay ko na ito. Ulitin ko naman yung kalakasan ko na nagbabaybay ako, nagsishare ng salita ng Diyos. Sabi, tinatanong ko yung pastor ng kaibigan ko. Sabi, kung nagbibigay kayo ng mga leaflets mabasahin, anong purpose doon? Sabi, nakausap mo na namin kung ibibigay mo lang ng gano'n, may tapon, sayang. Sisiran mo rin ng salita ng Diyos. Tapos, kung kaya mo, share mo rin sarili mo kung paano ka binago ng Diyos, kung paano tinanggap ang Panginoon, paano bumaba ng Espiritu sa buhay mo. Kaya share mo rin para maniwala sila. Ganyan ginagawa ko dati. Bigay lang ng bigay. Tapos, babalik pa sa akin. Sabihin, bakit walang ng pera? Kaya sabi, mali ito. Kaya inulit ko na yung pamimigay ngayon, sinisiran ko. Kaya tinitingnan ko talaga kung gusto niya basahin, mamaya kung ayaw, sayang lang. Kaya inaano ko muna sila. Kaya sabi ng pastor kagabi na maki-join ka sa amin. Sabi ko, hindi naman ako papanig sa inyo, kaya meron din ako. Sabi, oo, ang importante lang magsama tayo para mayroon ka rin doon banda sa inyo, doon na lang magsasamba sa inyo. Mayroon din dito sa amin. Kaya mabuti ang Diyos na kailangan na isipin mo rin kung talagang nagkaintindihan ba kayo, nagkaunawaan ba kayo kung anong salita ng Diyos, pinamumuhay nyo sa bawat isa. Kasi minsan rin pala ako nung naisip na nagsalita siya ng tungkol sa Diyos, inaano ko rin sa kanya kung talagang naniwala pa sa Trinitarian. Okay naman sa kanila. Di doon kami nakaintindihan. Kaya maraming salamat na marami din sa amin nakakita na minsan sinasaway na kami doon sa aming pagsisir ng salita ng Diyos. Sinisigawan kami na, hoy, itigilan niyo yung dami sa amin, nagagalit sa amin doon. Sabi ko, huwag natin pansinin yan, Pastor. Wala sa panig natin yan. Importante, nagpapasalamat tayo sa Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya po rin ng Diyos, maraming salamat na ang mga bagay na ito na ipamuhay talaga natin ang banal na Espiritu sa buhay natin dahil hindi ito kikilos kung pababayaan lang natin siya. Kaya nung nakarang araw na pumunta na nga ako nga doon, ko naman tong yung mga subsidy nga, dami talaga nagagalit ngayon dito sa amin, dami na nagsabi ko, wag muna kayo mag-react dahil hindi pa tapos yun. Importante muna, antay natin kung mangyayari. Ganun pa salamat ako sa Diyos, Lord. Kung wala talaga kami, salamat pa rin dahil ikaw naman nagpo-bribe sa amin ng mga kailangan namin. Hindi ko tinitingnan yung kung mayroon man o wala. Thank you, maraming salamat kung mayroon. Kaya po rin ng Diyos, maraming salamat sa wagang ito. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabi nga, leaving the results to God. Kung ano man ang ma-share natin sa mga tao na nakausap natin, papamahala natin sa Panginoon ang mga resulta niyan. Amen? Kaya, leave the results to God. So, ang banal na Espiritu, patuloy natin ding tignan sa aklat, banal na kasulatan. Siguro ito pinaka less studied, no? Pero maganda rin naman na pag-usapan. Dahil ito nga yung kasama natin, di ba? Sa Old Testament ay sabi, ang pinaka mayamang pagsasalita o pangungusap o
tuturo tungkol sa banal na espiritu ay nasa Isaiah, no? Eh nung si Jesus dumating, nag-keynote niya yung sa Isaiah 61, no? Doon tayo sa sa Lucas 3. Ito yung bahagi kung saan siya ay matapos siyang mabautismuhan at siya ay makapasa sa tukso ng kalaban sa ilang. Lucas muna tayo, Lucas. So, nasa na ba yung verse na okay. So, Lucas 4:18. Sabi dito, "The Spirit of the Lord is upon me." Ito yung eksena nito. Pagkatapos bautismohan ni Juan si Jesus, tapos pumunta siya, dinala siya ng banal na espiritu sa ilang para tuksuhin ni Satanas. Pagkatapos nung makapasa na siya doon, matapos na yung tuksuhan, 40 days and 40 nights, ay pumunta siya sa temple sa Jerusalem. At gusto niya nga ipakilala yung sarili niya, no? Doon sa pag-start niya ng ministry, no? So, doon pala muna siya sa Nazareth pumunta. Okay, sa Nazareth. So, 16, sabi niya, "And he came to Nazareth, where he had been brought up," doon kung saan siya lumaki. "And as was his custom, he went to the synagogue." Pumunta siya sa sinagoga o sa templo. "On the Sabbath day." At ito ay araw ng Sabado. "And he stood up to read. And the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written." No? Sabi, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Sabi niya, claim niya o inangkin niya yung salita sa Isaiah 61. "Ang Espiritu ng Diyos ay napasa akin." So siguro Tagalogin natin. Diyan tayo. Na sabi dito, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." So malaki yung role ng Holy Spirit din sa ministry ni Jesus. So mapansin natin dito yung role ng Holy Spirit. Punta tayo dun sa Matthew. Matthew 3. Verse 13. Now, ito yung nagbabautismo na si Juan at nangangaral na siya. Magsipagsisi kayo. Kasi sabi nga siya yung hahanda na diretso, straight, yung ni Lord, yung daraanan ni Lord sa buhay ng tao. So, ang pangaral niya, ang ibig sabihin ay magsisi sa kasalanan para maging handa sa pagdating ng Mesiyas. At mismo nung siya ay nagbabautismo na, bautismo ng pagsisisi, no, baptism of repentance ang kanyang ina-administer, no, ay
Pati si Jesus nagpabautismo. Although wala siyang kasalanan, na hindi siya nagkasala. Pero gusto niya magpasakop. Gusto niya magpasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya iyon ay kapahayagan ng pagpasakop sa kalooban ng Diyos. Ang paghahanda ng isang tao sa pagdating ng Mesiyas. No? Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan, sa verse 13, no? Mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumututol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. So, nung tanong ganito, yung bang hindi pa siya na bumaba yung Espiritu ng Diyos, wala pa ba siyang Espiritu ng Diyos? Meron, di ba? So, ito yung anointing. Ito yung signal. Ito yung pagsabi na i-release na kita sa ministry. Ito yung anointing, no? Ito yung empowering. Yan. Sabi dito, nang siya'y mabautismahan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa Kanya. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, ilang persona po ang nakita natin doon? Ilan? 3 persona. Si Jesus, ang narinig natin yung boses ng Diyos, at bumaba sa Kanya yung banal na Espiritu na nagmistulang kalapati ang itsura. Spiritual dove. No? Kung pumunta natin ito sa Isaiah, yan natin dito sa Isaiah. No? Doon yun yung kinote niya eh. Kinote niya yun. Kaya sabi niya, doon pa lang makikita mo na yung tungkol sa Holy Spirit. No? O pati Trinity. Sa Isaiah 61. Sabi niya, the Spirit of the Lord God, the Spirit of the Lord God, 2 persona, is upon me. So, pangatlong persona. No? The Spirit, Adonai Elohim at me. Sino yung me? Si Jesus. No? Sabi niya, hath anointed me. Doon lang siya inanoint. Doon lang siya talagang kinasihan ng kapangyarihan. Na although, kasi nga, hinubad niya yun eh. Hinubad niya yun. So, yung anointing para sa ministry, kahit si Jesus, in-exemplify niya. Ganun pa din yun. For He hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Yan. Hindi na to kinote yung hanggang dun sa 3 and hanggang sa 3. Kasi sabi, yun daw yung, at saka hindi niya kinote yung tungkol sa paghihiganti. Sabi niya, and the day of vengeance, sa verse 2 of our God. No, hindi niya yung binanggit kasi mangyayari daw yon sa pangalawang kanyang pagbabalik. Yung vengeance na yan. At saka yung comfort, to comfort all that mourn. So yung una, yung kanyang ministry bilang Messiah, at yung pangalawa, nabanggit din dito sa bilang King. Yung sa vengeance naman yun. Kaya pagdating ni Jesus, maghihiganti talaga siya sa mga ayaw tumalima. No? So yun yung ministry niya nakasaad yan. At mapapansin nyo din daw yan,
yung ministry na yan at mission na yan, sinabi na rin yan sa Isaiah 11. No? Punta tayo sa Isaiah 11, 2-3. Kaya nga sabi dito, madami daw talagang banggit tungkol sa banal na Espiritu ang Isaiah. No? Sabi dito, 11:2-3, sabi dito, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Ang ganda ng mga pangalan ng Holy Spirit dyan ah. Siya din talaga pala ang nagbibigay ng takot sa Diyos. Yung banal na Espiritu na yan. No? Yan, nandyan na rin yan yung sinasabing mga yung anointing, no? Anointing ng Messiah na nare-relate daw ito sa kanyang spiritual character and stature. Yan. The Messiah is filled with the Spirit and his charismatic gifts are described as, ayan, kanyang description ng giftings to ng Holy Spirit kay Jesus. Yung sinasabi na Spirit of wisdom, ano pa? Understanding, counsel, strength, knowledge, and fear of the Lord. Yan. Kung ikaw makakilala sa Diyos, magkaroon ka talaga ng banal na takot. Kung magkaroon ka ng pagkakilala kay Jesus at dumating sa iyo banal na Espiritu, magkaroon ka talaga ng banal na takot. Iba yung takot na takot lang. Pero yung fear of the Lord, ano yung banal na takot yun? Hindi yun yung walang spiritong rebellion, walang spiritong tumatakbo, walang spiritong nagtatago. No? Naalala niyo yung dumapo sa puso ni Adan. Nagtago siya nung marinig na ang Panginoon eh. Asan kayong dalawa? Sabi, natakot po kami sa inyo. Na? Wala yung Espiritu. Pero kung dumating kung nandun pa yung Espiritu ng Diyos sa kanila, luluhod na kagad sila para sa pagsisisi. Lord, ako, forgive me, Lord, forgive us, Lord. Nagkasala po kami. No? So, nakita natin dito yung role ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus. Importante din po. Huwag natin sabihin na, si Jesus yun Hindi po. Kasi yun, magpakita siya bilang tao. Anong kangalangan niya? Sumunod sa kalooban ng Diyos, yun, sa pamamagitan ng bautismo. Nagpakasi o nagpapuspos ng banal na Espiritu sa Diyos pagkatapos ng kanyang baptism sa water. No? Nabaptize siya sa Holy Spirit. Although, sabi nga sa Gospel, He is the baptizer of the Spirit. Pero afterward yun, na siya mismo ang mabautismohan ng banal na Espiritu. At pagkatapos, dinala siya ng Espiritu sa ilang, ito mo yung role ng Holy Spirit sa kanya, tinesting siya ng devil, at pagkatapos niya i-testing ng devil, doon na siya nagpakilala sa ministry niya, sa synagogue ng Nazareth. Sabi niya, binasa niya yung tungkol sa sarili niya. Sabi niya, ang banal na Espiritu ng Diyos ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang kinasihan. No? Upang, yan. Kita niya, to preach good news. Mangaral ng mabuting balita. Ano pa? Ano pa yung fourfold ni Jesus? Ipangaral ang mabuting balita sa mahihirap. Ipahayag ang paglaya sa mga nakabihag. Buksan ang mga mata
ng bulag. At palayain ang mga inaapi. Yan. So, yung fourfold na So, kung kayo ay inaapi, kanino kayo lalaya? Kay Jesus. Kung kayo ay bondage sa bisyo, sa kasalanan, na hindi nyo maligtas-ligtasan o mapulas-pulasan, kanino kayo lalapit? Kay Jesus. Kung kayo ay ginugupo ng sakit, kayo ay nakakulong sa sakit, kanino kayo lalaya? Kay Jesus. No? So, yung kanyang anointing yun eh. Kaya mahalaga din, makita nyo, yung Trinity nagwo-work din. No? Nag-ano din sila, na they work together, no? To fulfill the mission of Jesus Christ. Kaya sabi niya, the Spirit of God is upon me. That is the number 1 example of Trinity. O, alam mo na yan, no? Sa Isaiah 61. Si Jesus, at tapos sinabi niya sa Lucas 4:18. No? At sabi doon sa Lucas na yan, kung pupuntahan natin yan, sabi dito, 20, inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Yan. Yung pinahayag niya talaga ng plainly. Pero hindi sa Jerusalem pala, sa Nazareth kung saan siya pinanganak. Sa sinagoga doon. No? Tapos sabi dito, pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba itong anak ni Jose? Ayun, nagtanong. Kaya sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin niyo sa akin ang kasabihang ito, Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel nung panahong ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta ni Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Ano ibig sabihin nito? Andun yung unbelief. No? Hindi kasi naniwala eh. Kaya tayo, kahit kay nasihan ka ng banal na espiritu, kahit nabautismohan ka na ng banal na espiritu, pag ikay nangaral, meron kang courage, meron kang confidence, meron kang authority. Pero hindi ibig sabihin, lahat na mapangaralan mo, maniwala. Pero sa'yo, may effect yon. May effect yung Holy Spirit. Meron kang confidence. Meron kang enablement from God. Magagawa mo yung parang hindi mo magagawa. Pero magagawa mo yung papagawa sa'yo ng Lord. No? Pagka ikaw ay kinasihan ng banal na Espiritu. Ngayon, sabi, leave the results to God. Kaya, ang evangelism is simply sharing Christ, sabi nga ni Bill Bright. Simply sharing Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Yan. Yan yung evangelism na effective. No? Simply share Christ, no? Ngayon, bahala na ang Panginoon. Pero nasa puso at isip mo, pinapag-pray mo siya, Lord, mangusap kayo sa taong ito. Baka sakali mabuksan mo ang puso niya. Baka sakali, Panginoon, makalapit siya sa inyo sa magitan ng ebanghelyo nito. Kasi hindi mo alam yun eh. I-leave mo lang kay Lord. Just do it. Just do it. Kaya nga yung sa Acts, sabi ng mga
nagbabawal sa mga apostol. No? Sabi niya, wag na kayo mangangaral sa pangalan ni Jesus, ha? Wag na kayo magpapagaling sa pangalan ni Jesus, ha? Wag na kayo, ayoko maririnig yung pangalan ni Jesus sa mga bibig niyo. Pero sabi niya, bakit susundin ba namin kayo kaysa sa Diyos? No? Kasi ang panalangin nila, Lord, sabi niya, give us boldness. Alam mo yung boldness, matapang na, matapang na maangas. Hindi ko alam pa paano Tagalogin yung bold eh. Ibig sabihin, walang kimi. Kaya nga sabi yun sa 1 Timothy 1:7, For God has not given us the spirit of timidity, but of power. Tingnan natin yun pag sa Tagalog. Parang hirap kasi akong Tagalogin yun eh. 1 Timothy, tama ba ako, is 1:7. Kung di tayo nagkamali, sabi dito. Mali pala to. Tingnan natin sa second. Sabi dito. Ayan, tama. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Diyan, hindi karuwagan. Kaduwagan. Ito, hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan yung Espiritong bumuhay sa atin. Ang Espiritong umakay sa atin, ang Espiritong nagbigay ng buhay sa Espiritu natin, yan ang nandyan sa atin. Yan ang kasama natin. No? Sabi nga niya, hindi natanggap ng iba kasi hindi naniwala kasi hindi nila nakikita. Pero kayo, dahil nanampalataya kayo, naniwala kayo, umibigay sa Diyos, umibigay sa akin, papadala namin sa inyo ang banal na Espiritu. At sabi niya doon sa mga apostles niya ay huwag kayo munang aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo yung pagbaba ng kapangyarihan mula sa Diyos. No? So, doon sa Acts, tinupad na niya yung pagbaba ng kapangyarihan mula sa Diyos. So, makita natin yung kailangan talaga sa ministry, yung empowerment from the Lord. Tayo, na-empower tayo, na-feel tayo Holy Spirit by faith. Pero sa Pentecostal, ay gusto po nila maranasan natin yung naranasan ng unang pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos. Yung speaking in tongues. Kasi, mas malalaman mo daw na talagang kinasihan ka nga ng Panginoon. Kesa yung by faith na hindi mo naranasan yung karanasan nila. Kasi ako nung nagbago pala ako sa ating denomination, hindi ko pa naranasan yan, pero naniniwala ako na ako'y napupuspos ang Banal na Espiritu kasi mula pa nung ako'y 26, 25 years old, nangangaral na ako, no? Pero hindi ganun ka-bold. Pero hindi rin ganun ka-confidence. Pero hindi ko rin alam, effective naman din. Dahil madami naman ako naturuan, madami ako nadala sa Panginoon, meron din ako mga in-evangelize na ipanalangin ko yung may sakit, no? Pero sabi sa akin ng isang pastora, sabi niya, siguro iniisip mo, hindi mo kailangan. No? Yung baptism with speaking in tongues. Iniisip ko ngayon, pastora. Iniisip ko, ba't ko naman kailangan? Kasi iniisip ko. Kaya lang sabi niya, yung with speaking in tongues, it gives you assurance na talagang dumating sa'yo yung empowerment ng Holy Spirit. Kaya that was the time na lagi ko siyang sinisake, lagi ko siyang napanalangin, lagi ko siyang ina-ask kay Lord, no? Hanggang sa nung magkaroon ng celebration doon sa Bethel, lumapit ako. Sabi ko, Lord, mabigay niyo na kaya sa akin ang hinihiling ko.
Mm. So, yun nga, sabi ko sa inyo, paglapit ko doon, tinaas ko yung kamay ko, at ang sabi ko, Lord, ganito ba? Paano ba, Panginoon? Pero sabi nyo, ay tanggapin ko. Lord, nung sabi ko, Lord, busbusin mo ako ng banal na Espiritu na mayroong pagsalita ng ibang wika o ng wika hindi ko naintindihan, katulad na experience ng mga taong naka-experience noon, no, kahit na nung simula pa ng panahon noon, nung sa gawa, sabi ko, thank you Lord, thank you Lord. Nung nagsimula na ako mag-worship, na sa isip ko nag-hallelujah lang ako, nagsapasalamat ako sa Panginoon, doon na ako nagsalita nang hindi ko alam bakit. Parang pinilipit lang yung akin dila. Wala na akong explanation. Kasi nangyari na sa akin di ba? Pinaranas sa akin ng Panginoon Kaya tuwan-tuwa ako noon. Pag upo ko, sabi ko, naranasan ko na. Sabi ko sa mga, kung naalala yun ni Bena, tsaka nung isa nating kapatid, naranasan ko na. Kasi pag ganun ko nung nag-worship na ako, Lord, thank you. I accept it, Lord, by faith. I accept it, God. Thank you right now for filling me with your power, Lord. Yung sa isip ko, sa pagsalita ako, nag-hallelujah ako, biglang pumilipit yung dila ko na, hindi ko na maintindihan, gumagano-gano na lang siya. Pero nagsimula yon, nagkaroon ako ng pakiramdam mula dito sa kamay ko na napakalamig. Gumanong sa aking katawan, no? Mula dito, nagsimula dito kasi nakaganyan ako Nung pag-abot dito ng lamig, dito sa banda sa bibig ko, doon ako nagsalita ng ibang bigat. Lamig, parang lamig yung katawan ko, hindi ko maintindihan, na manhid, hindi ko maintindihan, ganyan. Tapos, na-realize ko, na nagsasalita na ako nang hindi ko alam kung anong salita yon. Tapos, pero sa isip ko, Lord, thank you, hallelujah, purihin ka. Tapos pinagbigyan niyo ako, pinaranas niyo sa akin, na gusto ko maranasan, tinugod niyo ako sa akin, mga badalangin, nagte-thank you ako sa isip ko, pero dinanas ko na yon. Tapos nung makita ko nang nag-aalisa na sa harap yung mga tao, pinigil ko na yung sarili ko. Kasi yung mga tao, na kagad, no? Nag-uupuan. Ako, luha pa ako ng luha. Alam niyo, nung makita ko yung pastor na nag-preach noon, kasi napakatanda na si Pastor Irving, nakita ko siya, taga Cavite yun Nakita ko siya sa Bethel mismo sa, pinag-apply niya ng license yung misis niya. Biro mo, tanda-tanda na, no? Nagpa-license pa sila. Ay ko, Pastor Irving, kinamanay ko, hello po. Sabi niya, hello, hindi niya ako kilala personally. Ay ko, Pastor, gusto ko i-share sa inyo. Alam mo, yung unang-una ako po yung bautismo ng Banal, yung nangaral kayo dito sa likod niya ng ating building, dito sa ating celebration ng Holy Spirit. Celebration, Pentecost celebration. Sabi niya, di na pang namangha siya sa akin, talaga, wow, praise the Lord. Pero ang tanda na, sabi, ganyan siya. Talaga. Ang tangkad na mama na yun Pero dahil ganyan na siya, medyo naging sick kasi, talaga, naku, praise the Lord, hallelujah. Sabi niya, tuwan-tuwa din siya. Salamat salamat for sharing, sabi sa akin. Tapos kita ko, samahan ko yung misis ko, mag-a-apply ng license. Mag-apply din siya ng license yung misis niya, kung kailan tumanda na. So nakita natin to, no? Ito, nung nagkaroon ng preparation ang mga ating mga kapatid o yung mga apostle, sinabi ni Jesus, huwag kayong aalis sa Jerusalem. No? Pinangaral niya yan tingnan natin dito sa Lucas, kung di ako nagkamali. Sabi niya, wait, tarry yourself, no? Do not Doon muna tayo sa Acts para mabilis tayo. Doon sa Acts, doon sinabi yung kinote lang ulit yun no? Yung sa promise. Doon sa Acts
1:4, sabi dito, and being assembled together, tayo sa Tagalog. Sabi dito, samantalang siya'y kasama pa nila, yon, samantalay sila, kasama pa sila, no? Yan, makikita pala yan dun sa sa Lucas 24:49, yan, kita natin. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Yan. At nangyari nga yan doon sa Acts 2:4. No? So yung palang bilin na yon ay makikita sa Lucas 24. Yan. Letter E. (24:49). Yung sa 24:49, tingnan natin yung sa Lucas 24:49. Kung paano ito ay inano ng Panginoon. Sinabi, no? Sabi dito, ito, sa 48, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. So it is not about the person of the Holy Spirit, but it is about the power of the Holy Spirit. So Pentecost or celebration of Pentecost is, or the coming of the celebration of Pentecost is the coming of the power of, or endowment of power. No? It is not about the Holy Spirit. Kasi dun sa, sa John, sinabi, at hiningahan sila ni Kristo ng, sinabi, receive. Diba? Jesus breathed on them and said, receive the Holy Spirit. So yung born again experience sa Pentecostal doctrine ay iba yung baptism or empowerment. Although sa mga ibang evangelicals, katulad ng dati namin napuntahan, basta, by faith. Pag sinabi mong, Lord, fill me with the Holy Spirit. Pag nari, Lord, cleanse me from all of my sins, and right now, fill me with the Holy Spirit. Anuhin mo na, filled na ako ng Holy Spirit. Ganyan. Although, pagka naranasan mo naman yon, yung once and for all experience, yung initial, sabi nga nila doon, initial empowering of the Holy Spirit with speaking in tongues. Hindi ka naman, tuwing mananalangin na kay puspusin ng banal na Espiritu, hindi ka naman necessarily kailangan mag-speak in tongues. No? Nasa sa'yo yun, nasa Espiritu mo yun. Kung ito ilabas ng banal na Espiritu, sabi nga, as the Spirit gives the utterance. Yan yung term or yung phrase. As the Spirit gives the utterance. Ibig sabihin, kahit hindi ka mag-utter ng salitang di mo naintindihan, hindi naman necessarily na hindi ka napuspos. Kasi, dati ka nang napuspos eh. Dati ka nang nabautismohan. Pwede ka na mapuspos, lagi-lagi, every day of your life. Kaya nga sabi sa Ephesians 5:18, tama ba? Yung be filled, be continually filled with the Holy Spirit. Patuloy ka lang magpasako, patuloy ka lang magpapuspos, patuloy ka lang lumakad sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun yung sinasabi doon. No? Sige, titingnan natin kung tayo ay nagkakamali ng ating mga sinasuro.
Yan, tama. Sa Ephesians 5:18. Huwag kayong maglalasing. Ang ganda yan, 5, simula eh. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na espiritu o ng espiritu. Yan. So, pag naglalasing kayo, hindi kayo talaga mapupuspos ang banal na espiritu. Kasi yung espiritu ng alak. Pero actually, hindi lang naman ang alak ang nakakalasing. Yung power, nakakalasing. Yung pera, nakakalasing. Yung madaming lovers, nakakalasing yan. Madaming tagahanga, nakakalasing yan. Madaming nakakalasing. Hindi lang yan. Pero sabi dito, huwag kayong maglalasing. Yan. Ibig sabihin, huwag kayong magpakontrol sa mga bagay na pwede kayong kontrolin sa buhay, kundi magpakontrol lang kayo sa banal na espiritu. Amen ba? Yan. Ganda ng ating sa mga salita ng Panginoon. Kaya with that, tayo ay magsikap na magpasakop, mag-seek. Sabi nga dito, ang kaparaanan lang para tayo, una, siyempre, patuloy na repentance, di ba? Patuloy lang na pagsisisit, pagbabago, sabi nga nung ni Job, araw-araw, nag-aalay siya ng sacrifice of sin kasi di niya alam, baka mamaya, yung mga anak niya, nagkakasalanan, hindi nila alam. No? Araw-araw, ginagawa ni Job yan. Kasi nasa Job na yung pagbabasa ko, naalala ko tuloy. Araw-araw, nag-aalay siya ng sin offering. Baka mamaya, nagkasala yung anak niya, nag-iinuman, tapos nag-good time, no? Nagkakasala. Araw-araw, nag-aalay siya ng sin offering. Pero dahil meron na tayong sin offering through Jesus, ang kailangan na lang natin, araw-araw, mag-repent. Araw-araw, magpasakop sa Panginoon. Araw-araw, humingi ng tawad. Araw-araw, magsuri ng sarili kung saan nagkakamali. Kung saan tayo nadudulas ng landasin. Kung saan tayo nagkakamali magsalita, mamuhay, mag-isip, at mag-umarte o tawag dito. Paano tayo makitungo, no, sa kapwa kung araw-araw tayo ay maaring nagkakamali. Yan. Sabi niya, be continually filled with the Holy Spirit. Siguro, ano ba yung gagawin? Yun na, una, yung pag-seek mo sa Kanya, no? Seek the Lord wholeheartedly. Then, ask in faith. Ask, and it shall be given. Sabi niya, sino nga ba daw na hindi hihingi, na hindi bibigyan? Bibigyan ba siya ng ahas kapag naghingi siya? Sinong ama ang magbibigay ng ahas sa anak na humingi ng tinapay? Di ba? Ganun kaya mas lalo na ang Diyos, hindi niya ibigay ang banal na espiritu sa mga humihingi. Ayan. Kailangan humingi. Pero kailangan mag-seek kayo eh. Yung mag-seek kayo well, you seek very well, you seek God wholeheartedly, and repent wholeheartedly, and seek God wholeheartedly. Tapos, ask in faith. And then, later on, as you are prompted by the Holy Spirit, receive it by faith. Then, you will speak. Naalala ko kung papatotoo to ni Pastora Luisa, yung asawa ngayon ni Pastor David Obet, yung ating church dyan, counterpart church sa relocation. Pangalan, anong pangalan ng church na yan? Jesus, mutan ko na yung pangalan ng church. Lagi ko nalilimutan din yung pangalan ng church nila, Pastor dati ni Bong Tumaat. Ang pangalan nun? Sipagan. Nung nandun tayo, nag-celebrate tayo ng Pentecost sa ICI.
ICS? ICS. Ewan kung kasama kayo doon dalawa. Kasama si Irene, si Shena. Kasama yung, sino pa ba yung mga kasama natin doon? Nag-ano pa nga doon nag-parade of flags. Tayo, hindi na tayo nakadala ng flag doon Ang nangaral doon si Pastor Eli Javier. Sabi niya, dapat sa mga church nyo, lagi nyo tong gagawin para laging magkakaroon ng ganitong pangangaral at saka para walang matitira sa ating church na hindi nakaranas ng baptism ng Holy Spirit. Naalala niyo yun? Kaya ngayon, sabi niya, kaya kami pinatayo niya yung mga pastor doon. Ngayon, magpe-pray kayo para sa kanila. No? Ang unang-unang lumapit sa akin, yung asawa ni Pastor Abet. Sabi niya, Pastora, gusto ko, nandun na siya Nandun na siya sa talagang hunger niya Nandun na siya sa kanyang pagsisik talaga ng gusto niya maranasan. Hindi ko lang alam noong time na yun, kala ko kung hindi niya natandaan, pero nung nasabi niya tungkol nga dyan sa speaking tongues, naranasan ko, di ba, Pastora, no? Sabi niya di ba, Pastora, no? Si Pastora ang nagnalangin para sa akin. Ako, natandaan niya. Tapos si Luisa, nandiyan, Pastora, gusto ko maranasan yun. Sabi ko, sige, hingin mo sa Panginoon, Lord, bigay mo sa akin. Ngayon, tanggapin mo by faith. Thank you, Lord, thank you. Nung mag-thank you siya, doon siya nagsalita ng ibang wika. So that time, iniwanan ko na siya. Nag-pray na ako kay Irene, kay Shena, kay sino-sino mga pinag-pray ko doon. At sabi ni Shena, at sabi ni Irene, nakaranas din sila nung time na yon. Ganun pala yung pakiramdam, sabi niya. Parang talagang nanlalamig yung buong katawan mo na namamanhid na Bihira din kasi yun Nung time naman, nandun tayo sa mall. Sa mall, dyan sa Ever. Santa Lucia ba yun? Santa Lucia, yeah. Ang nilehens ko doon, na natandaan ko unang-una si Dino. Pag lehens ko sa niya, tumumba siya. hindi ko na yung slain siya hindi siya yung nag-speak in tongues Anyway, ganoon yung mga karanasan natin. Pero noon hindi pa ako nabautismo ng Banal na Espiritu nung nagpiray tayo doon sa Calderon. Mga nanay, nakapalibot. Nung magtaas ako ng kamay, Lord, as you promise, give us the Holy Spirit. Alam niyo po, yung mga babaeng nakatayo, nagtumbahan, parang bulaklak sila natumbahan, natama lahat sila doon sa kahoy, sa bench. Pero ito, siguro, ang ipagpipray ko, hindi lang yung basta experience ng Holy Spirit, kundi yung experience of the baptism with speaking in tongues. Siguro sabihin na natin, Acts 1:8 experience. Yan ang pagpray natin. Para sa lahat. Sa inyo, sa atin lahat. Kasi it is such a joy thing. Kasi iniisip natin, ang madalas na doktrina, once lang gagawin ni Lord yun, at nagawa na niya. Bakit hindi niya paparanas sa lahat? Di ba? Bakit hindi niya kailangan iparanas sa lahat? Kaya naniniwala tayo nga Pentecostal, pwedeng maranasan ng lahat as they expect. Kasi nung time na expectant na sila Wala silang ginagawa, hindi nag-worship dyan Hindi sila umalis dyan sa Jerusalem, sa upper room. Sige ang praise and worship nila hanggang sa biglang dumating ang baptism or empowerment. So, anong nangyari? Nung minsan na maglayhan si Pedro, dumating din sa kanila, di ba? Sa mga Gentiles. Later on, siyempre, hindi naman lahat isusulat. Kasi pag sinulat mo lahat yan sa bawat experience, mahirap naman. Hindi ba tatapos yung Bible natin, di ba? Kaya yung acts of the Holy Spirit is continuous hanggang sa panahon natin ngayon, hanggat hindi siya binabawi ng Diyos. At hindi niya kinukuha ang church. Kasi when the Holy Spirit, when the empowerment comes, it is the birth of the church. Doon pinanganak tayo. Yung church of Christ, doon nabuo.
nung dumating yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Praise the Lord. Noong time na yun kasi, ay, yun yung nag-dwell na, ibig sabihin, nag-remain na ang Holy Spirit sa church. So sa bawat pagtatagpo ng mananampalataya, nandyan siya. Parang sinabi yung create yung world ang Holy Spirit ay nasa mundo lang na paikot-ikot. Yan, parang gano'n ang essence niyan. Nasa church, nandyan ang Holy Spirit paikot-ikot sa atin. Nandyan siya sa atin. Within each of every one of us. No? So siguro, as you meditate on this, pray. Pray and pray so that you may experience such experience. Wonderful experience with the Holy Spirit. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, hallelujah. Lord, as we continue to meditate on what had happened before, when you promised that the Holy Spirit will come upon the disciples, when you promised, Father, that the Holy Spirit the power of the Holy Spirit will be given. That was the time, Lord, na na-experience first and foremost nila, Panginoon. The 120 disciples with the apostles na naghihintay sa inyo. May we learn to wait. May we learn to seek. May we learn to really repent always, every day of our lives. May we learn to continuously speak to you, O Holy Spirit, so that you may cause us, that you may grant us the experience of being filled with the power from on high, with the evidence of speaking in tongues. Hallelujah. Kung noon nagawa mo, pwede mo rin magawa lagi-lagi, paulit-ulit, sa lahat ng generation, sa lahat ng taon, sa lahat ng tao na nagsisik sa inyo, na naghihintay sa inyo, na ma-experience yung promise na yan. The promise of the coming, the indwelling, the baptism. And this is something na yung baptism, Panginoon. Makita ko yung baptism. That is something, Lord, na dito yung, it is a very unique experience. Very unique experience na pwede mong ipadanas sa bawat isa na mananampalataya na nagugutom, na uuhaw sa inyong presensya, sa inyong kapangyarihan, sa inyong pagkilos, Panginoon. And this is the moment, Panginoon. Right now, may you open our hearts, may you open our minds, may you open our spirit, may you open our hearts, O Father in heaven, and continuously seek, Lord. Seek, Father, for your glory. This is for your glory. Hindi naman para sa amin, Panginoon. This is for the evidence, O God. This is the witness, O Lord, to the non-believer. Kung ito makita nila yung aming karanasan na yan, makita nila, ma-witness nila yung karanasan na yan namin, Panginoon, and they will say that there is God working in and through this church. There is God who is working in and through every believer, every disciple of yours, every tongue that confess that you are God, that Jesus is God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yan ang aking panalangin, Panginoon, sa kapatid, sa bawat kapatiran, Ama, at sa bawat mananampalataya. Yan po ang ang aking dalangin sapagkat naniniwala ako, Panginoon, you are the same yesterday, today, and forever. And what you did to the disciples and the first apostles, you can also do to us. You want and you may also do it, O Lord, to all of us. Hallelujah. Purihin ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus to amin dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat.
Puri ng Diyos, maraming salamat sa atin narinig na salita, no? Tama naman talaga siya sabi, binabago tayo araw-araw ng banal na Espiritu. Kaya huwag tayo manghina sa atin pagpapasalamat sa Diyos. Puri ng Diyos, mayroon ako binabasa doon sa Lucas 20 verse 25. Kahit nga si Jesus, nag-iika po rin eh. Yun nga natin, sundan natin na inutosan niyang kanyang na kanino ba pangalan ang nakalagay sa pera? Kay Caesar po. Di, ibigay mo kay Caesar, sa Diyos, para sa Diyos. Puri ng Diyos. Tayo manalangin. Puri nga, Ama, Banal na Espiritu, salamat na sumak sa amin ka, Panginoon. Maraming salamat sa hindi nyo kami pinanghinaan, kundi lalo nyo kami pinapalakas sa lahat ng bagay. Dumating man ang mga hamon sa buhay, pero ikaw andyan, aming kaagapay. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa oras nito na aming pagharap sa inyo. Kami naniklod upang ihandog ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Hindi ang sarili namin, kundi ang aming puso na ibibigay namin sa inyo, Panginoon. Hindi ka naman nakatingin sa personal na pagkatao, kundi nakatingin sa puso ng bawat anak mo, Panginoon. Kaya sa iyo namin pagkatiwa ang mga bagay nito dahil sa kapangyarihan mo, dahil sa pagpapala mo, dahil sa pagbibigay mo, dahil sa lahat na pinagkaloob mo sa amin. Ito ay isusukli namin sa iyo, mapapuri, pagsambat, pasasalamat sa pamamagitan ng bugtong anak na si Jesus. Lahat po nagsabi ng Amen. Hallelujah. Naubos barya mo? Hindi ka handa sa offering, Isa, dalawa, tatlo. Hindi handa sa offering kay Lord. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa ating pagtatapos, tayo manalangin para sa pastoral na panalangin. Meron po ba kayong gustong idulog? Meron po bang gusto kayong pagpasalamat at meron po ba kayong gustong iwanan sa paanan ng ating Panginoon? Tayo manalangin. Father, as we approach the throne of grace, thank you that you extend your hands to us. Salamat, Panginoon. At inaabot nyo ngayon ang bawat isa sa kanyang maaring pangangailangan, kasakitan, problema. At kung meron pong mga kaguluhan, Lord, salamat sa pag-abot mo sa bawat isa. Father, we leave everything unto you, O Lord. Salamat po sa patuloy niyong pangangalaga sa amin lahat. Sa amin, personally, sa aming mga mahal sa buhay, narito at wala dito, sa aming mga kapatiran, Lord, sa buong mundo, Father in heaven, we commit ourselves unto you, O Lord. Salamat, Panginoon, na mayroon kaming Diyos na hindi magkukulang. Meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na umaabot at kayang abutin ang bawat isa sa bawat sitwasyon. Walang imposible, walang mahirap sa aming Diyos na buhay. Hallelujah. We claim that, Lord. We claim that. Salamat, Panginoon, kung meron pong may sakit at kung anong po ang kahilingan at kung ano pa po ang mga desires ng bawat puso, tinataas namin doon sa inyo. Kalooban nyo, Panginoon, walang imposible sa inyo. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Continue to bless this church, Lord. Hallelujah. Continue to cause your people to pray for this church. Continue, patuloy nyo pangusapan ang mga anak mo na sumasamba sa Lord of Glory upang ito'y dalhin nila lagi sa puso at panalangin nila ang church na ito. Pati ako at lahat ng pwedeng maglingkod sa magitan ng local church na ito, Panginoon, ay patuloy namin dinadalangin. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa peace talk na nangyayari ngayon sa Israel. Kung ano man po yung pagkilos mo doon. We believe in you. We trust in you.
We trust in your sovereignty, Father. Mangyari nawa ang iyong kalooban, O Panginoon. Bukod sa aming mga dalangin, Panginoon, higit sa lahat ang iyong kalooban, ang matupad na at mangyari na sa mundo na ito. Thank you, Father, for everything. Give glory. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Taas natin ating kamay. O Father in heaven, our Yahweh, our Creator, our lover, the lover of our soul. Thank you for giving us, Lord Jesus, our Savior and Redeemer. And, sabi nga, Panginoon, giving us a taste of heaven. Sabi nyo, isa itong parang hulog, yung the first thing to experience, Panginoon, ay yung banal na Espiritu na siyang sumaamin upang magkaroon kami ng abundant, overflowing joy and peace and comfort and strength and boldness and courage, O Lord, and power, O God, from on high. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, for you bless us. You bless us now and forevermore. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magandang umaga sa atin lahat. Salamat po. Documentation po.